Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. May kwento po na isang bata na nakita ng isang lalaki na parang nawawala sa isang parke. Nilapitan ng lalaki yung bata, "Oh, nawawala ka ba? Sino ba ang nanay mo?" Ang tanong ng lalaki. "Nanay ko po, si Bruha." "Ah, ang tatay mo?" "Demonyo po." Nakakaramdam na yung lalaki. Mukhang alam ko na kung saan patutungo ito. Sige, sige. "Sino lola mo?" "Si Satanas po." Ikaw, sino ka?" "Diablo po." Ayan. So, gano'n na nga. Buti na lamang mayroong isang tao nakakilala dun sa batang iyon at silang dalawa ay hinatid. Sinamahan itong lalaking ito patungo dun sa bahay ng bata. Nung malapit na sa pinto ng bahay ng bata, may naulinigan yung lalaki. May nag-aaway sa loob. Malamang yung mag-asawa. Sumisigaw yung lalaki. Ang sabi ng lalaki, "Saan ka na naman ang galing? Tama si inang, bruha ka nga. Inuuna mo ba yung pangangapit bahay kaysa unahin mo kami ng anak mong Diablo?" Ay sumagot naman yung babae, "Okay, bruha nga ako, pero demonyo ka. Inuuna mo pag-inom kaysa paghahanap ng trabaho, magsama kayo ng nanay mong si Satanas." Ayan. Wala lang. Mema lang, may masabi lang. Minsan po, maganda po na malaman natin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Nung sinabihan niya si Pedro na, "Satanas, lumayas ka." Tandaan ninyo, bidang-bida sa Pedro.
noong ilang sandali bago mangyari ito. Nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino daw ako? Sabi ng mga tao, kayo daw si Elias, kayo daw yung si Juan Bautista na muling nabuhay, isa kayo sa mga propeta noong una. Kayo, para sa inyo, sino ako? Aba, ang Pedro, bidang-bida. Kayo po ang anak ng kataas-taasan. Kayo po ang Mesiyas. Tama, tumpak. Jackpot. Ang galing. Siyempre, palakpakan niya mga alagad. Ang galing mo, Pedro. Ang alam na alam mo. Pero, hindi akalain ni Pedro, makailang sandali pa lamang, nasabihan na siya ng lumayas ka, Satanas. Kabaligtaran ang nangyari. Bakit kaniyo? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, maaaring kilala natin si Jesus. Kilala natin ang Jesus Nazareno. Kilala natin ang Diyos. Pero yung ating ikinikilos, malayo sa ating kinikilalang Diyos. Ulitin ko po. Maaaring alam mo, kilala mo ang Diyos. You have a personal relationship with God. You accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Debotong-deboto ka. Magaling ka sa attendance sa misa, perfect. Pwedeng ikaw ay may uniforme. May panyo ka bilang deboto. Pero ang tanong, yung pakikitungo mo ba sa kapitbahay mo ayon sa itinuturo ng Jesus Nazareno? Yun bang paghahanap buhay mo, tapat ka ba? Wala ka bang inuuwi na paperclip? O bond paper? Kapag nasa pilahan, mahaba yung pila, kaya mo bang magtiyaga? Hindi ka sumisingit. Hindi ka ba nandadaya kapag ikaw nagko-compute na ng dapat mong bayarin? Ikaw ba ay kumukonekta ng iligal sa kuryente, sa wifi ng kapitbahay, tubig? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong. Kilala natin ang Diyos, pero yung atin bang gawi, yung kilos, yung buhay ba natin, tugma. Ayan, tugma ba yan sa itinuturo ng ating pinapanginoong Jesus Nazareno, tugma sa katuruan at kalooban ng Diyos. Kasi sa Ebanghelyo na lamang, nakita niyo po, pwede palang mangyari iyon. Pwede palang mangyari iyon. Si Pedro, nagbidabidahan, akala niya ang hirap, ang pag-uusig ay hindi bahagi ng plano ng Diyos para kay Jesus Nazareno. Kaya ang pinagsabihan niya si Jesus, I can imagine, sinasabi ni San Pedro, over my dead body, hindi ko hayaang, ikaw ay madapuan ng kahit anumang langaw o lamok. I will protect you. Sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas. Yang paghihirap, pag-uusig na dadanasin ko, bahagi yan ng kalooban, ng plano ng Ama para sa akin, para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ang hamon sa atin, patuloy nating sambahin, patuloy nating papurihan, pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, Jesus Nazareno. Pero ang ating pagsumikapan din naman, yung ating mga salita, ikinikilos, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano natin panghawakan ng ating mga negosyo o trabaho, sana po tugma doon sa itinuturo at kalooban ng ating Panginoong Jesus Nazareno ng ating Diyos.